Magandang oras mga ka-art lover mga kababayan. Merong espekulasyon na kumakalat ngayon na ang susunod daw na Santo Papa ay walang iba kundi ang isang Pilipinong kardinal sa pangalan na Cardinal Tagle. Totoo kaya ito? Well, dahil sa napakaluba ng sakit ngayon ng ating Santo Papa na si Pope Francis ay meron na itong pinipili at hindi pa niya inilahad sa publiko. Atin mo na panoorin ang video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Ang huling papa, bago ang wakas ng mundo? At kung hindi, posible ba na si Cardinal Tagle ang huling papa at malapit na nga ba ang wakas ng mundo? Sa Vatican, may isang matinding takot na bumabalot. Si Pope Francis, ang pinuno ng simbahang Katoliko, ay nasa bingit ng kamatayan. Siya ay kasalukuyang nakakonfine sa ospital, dinapuan ng malubhang pulmonya, ngunit hindi lang ito simpleng sakit, maging ang mismong papa ay tila mahina lang, hindi na siya makakabalik. At dito nagsisimula ang isang tanong na maaaring magbago sa kasaysayan ng simbahan. Siya na nga ba ang huling papa bago ang katapusan ng mundo? Ang Vatican Swiss Guards, ang pinakamaliit ngunit pinakadelikadong hukbo sa mundo, ay may isang misyon, protektahan ang Papa. Pero ngayon, isang kakaibang pagsasanay ang kanilang isinasagawa, hindi para sa seguridad ng isang buhay na pinuno, kundi para sa isang papal funeral. Nako, grabe. Talagang maluba ang sakit ng Santo Papa na si si Santo Papa Francis. Kasi ang kanyang Vatican Guard, itong elite guard na ito, ay hindi naghahanda para sa proteksyon, kundi naghahanda para sa libing. Libing ang inihanda. Nagmamarcha, nagpa-practice para sa seremonya ng libing. Kaya alam na ng lahat na ilang araw galing ngayon ay meron talagang mangyayari kay Pope Francis. At ayon sa mga kumakalat na espekulasyon at mga report at chismis, ang pinakapaboritong kardinal ni Santo Papa Francis ay walang iba kundi si Cardinal Tagle na isang Pilipino. Bakit nga ba nagustuhan talaga ni Pope Francis si Cardinal Tagle? Ayon sa Santo Papa ay gusto niya na Asyano na naman ang magiging Santo Papa kasi karamihan ng Santo Papa ay European at ang Katoliko ay kumakalat sa Asia pero galing ng Europa. Kaya ayon sa Santo Papa ay maganda na Eastern naman, taga-East ang magiging Santo Papa para maiba. At nakikita niya rin sa katangian ni Cardinal Tagle ang karapat-dapat na katangian para magiging isang Santo Papa. Naku, napakaswerte ng Pilipinas. Mayroon na tayong Santo Papa kung matuloy ito. At alam nyo ba na sa conspiracy theory, ang ating Dr. Si Rizal, once upon a time ay nagiging Black Pope ng Vatican noong 1944-1946, kung saan walang record na mayroong Santo Papa ang Vatican dahil sa World War II. Pero pinangalanan ayon sa conspiracy theory, tinawag ang Santo Papa noon ng 1946 na the Black Pope at walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. Dahil ayon sa conspiracy theory na yan ay hindi totoong binaril si Rizal sa Luneta, kundi dinala ito sa Europa. Dinala sa Vatican at nagiging isang clergy sa Vatican at hanggang nagiging Papa Nuncio at hanggang naging Santo Papa na tinatawag na the Black Pope. Ibig sabihin, hindi dapat malaman ang pangalan. Kaya yan, grabing kwento ito. Ibig sabihin, dalawa ng Santo Papa ang meron sa Vatican. Diba? Napaka ito, milestone ng Catholicism sa Pilipinas. Kasi minsan lang mangyari at ngayon lang na magiging Santo Papa ang isang Pilipino. Kudos kay Cardinal Tagle. Patuloy tayo sa ating balita courtesy ng Sa Iyong Araw. Ang 88 anyos na si Pope Francis ay tila naghahanda
Sa pinakamalupit na posibilidad, hindi lang siya nakakonfine, pinag-iisipan na rin niyang bumaba sa kanyang trono bago pa man dumating ang kanyang huling hininga. Pero kung siya ay magbibitiw, sino ang papalit? At dito papasok ang propesiya ng huling papa. Sa kasaysayan, isa pa lamang ang nagbitiw sa pwesto sa loob ng halos 600 years, si Pope Benedict XVI. Pero ang pagbibitiw ni Pope Francis ay may mas mabigat na implikasyon. Sa ika-12 siglo, isang misteryosong propesiya ang lumitaw, ang propesiya ng mga papa ni Saint Malachy. Ayon dito, may isang huling papa na tinawag na Petrus Romanus. Siya ang mamumuno sa simbahan sa huling panahon bago ang malaking pagkawasak. At ngayon, may isang pangalan na lumilitaw bilang malakas na kandidato raw sa pagiging susunod na papa. Cardinal Luis Antonio Tagle. Tagle, siya ba ang susunod na papa? Itinuturing na isa sa mga posibleng kandidato para maging susunod na Santo Papa si dating Manila Archbishop Cardinal Luis Antonio Tagle. Base po yan sa ulat ng isang pahayagan sa London. What do you think of the chances of Cardinal Tagle being appointed as the new Pope? Nung kay Pope Francis, pinag-usapan na siya eh. At ako, sinabi ko sa media noon, hindi man nanalo si Cardinal Tagle. Naku, marami nagalit sa akin, hindi daw ako patriotic. Sabi ko, kasi bago Cardinal siya noong 2011, hindi pa siya pwede kasi hindi pwede mawala sa Asia at lalo sa kita Pilipinas. Pero ngayon, sabi ko, baka sa susunod. O, di tama, di ba? Ngayon, mahirap mag-predict kasi yung lumalabas na mga pangalan ay kasama siya at yung din dati, yung first five, kung tawagin, di ba? Ayon kay Father Francis Lucas ng Catholic Media Network, may malakas na tsansa si Tagle na maging susunod na Santo Papa. Naku, talagang malakas. Dalawang beses na binanggit pala ni Pope Francis na pwedeng isa sa pagpilian niya palagi ay nariyan sa 2 beses na na-mention ng Santo Papa na si Tagle. Si Tagle talaga ang kanyang paborito. 2 beses niya na parang nabanggit o na-nominate. At pangalawa ngayon, nitong meron na siyang sakit. Kaya isa itong milestone sa Catholicism sa Pilipinas. At proud tayo diyan lahat, mga Pilipino, mga Pinoy. Kahit anong relihiyon, proud tayo. Kasi alam naman natin na ang Vatican ang pinakatanyag sa na leader, na holy man, ang Santo Papa. Kahit na Katoliko yan, pero merong ginagalang. Kahit Katoliko yan, ginagalang yan ng buong religion. Kahit Islam nga ay gumagalang din sa Santo Papa. At iba pang mga itong tinatawag natin born again groups or Christians ay gumagalang din sa Santo Papa. Kasi napakatagal na yan na diyan sa Vatican. Pinaka na relihiyon ang Catholicism eh. Diyan nag-branch out ang mga tinatawag na itong Christian religion galing sa Catholicism. Okay, kaya pagdasal natin na gagaling pa itong Santo Papa para mayroong magandang transition yung pagbigay niya ng parang corona kay Cardinal Tagle. At kudos kay Cardinal Tagle. Good job, good luck sa ating kababayan. Balik tayo sa video. Pero ano ang mas nakakagulat? Ang huling bahagi ng propesiya ni Saint Malachy ay nagsasaad na ang huling papa ay magmumula sa labas ng Europa. At si Tagle, isang Pilipino, ay isang malaking posibilidad. Kung si Tagle nga ang susunod na papa, maaari ba nating sabihin na malapit na nga ang katapusan? Grabe. Ito Ito ang ay mga huling babala. propesiya pala to eh. Sa Mateo 24 verses 6 to 8. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? At ano ang sinasabi ng ating Panginoon Jesus sa katapusan ng mundo? Sabi dito, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng digmaan sapagkat kailangan mangyari ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Maglalaban-laban ang mga bansa
at mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng matitinding paghihirap. Naku, lahat ng sinabi, nariyan na eh. Diba? Yung digmaan, nariyan na. Yung paglindol, ang daming lindol. Ito pala ay isang propesiya ni Saint Malakay sa Biblia na isang Santo Papa ang maging Santo Papa ng buong mundo na galing sa labas ng Europa. So kung galing sa labas ay hindi western, di ba? Pwedeng eastern siya. Kaya ito nga ang sabi rin ni Pope Francis na dapat meron tayong Santo Papa na ibang lahi naman na taga-east. Kaya nga marami talaga ang nagsabi na si Tagle ang hihirangin o pipiliin ni Pope Francis na papalit sa kanya. Grabe, nasa ano pala to, propesiya na labas sa Europa ang magiging huling Santo Papa. Ang nakakatakot dito, nakakatakot kasi huling Santo Papa eh. Ibig sabihin, ito na yung panahon na nakatapusan ng mundo at magpapakita na si Kristo sa katapusan ng mundo. Kaya ang Santo Papa ay isang Pilipino. At totoo talaga na ang Pilipinas ay isa sa lupang hinirang. Diba sinasabi nga na the land of fair, the land of Eden, ang Pilipinas, the land of paradise. Naku, ang ganda sana, pero bakit ang gulo-gulo ng Pilipinas, mga kababayan? Okay, dito na tayo magtapos. Maraming salamat sa iyong araw para sa courtesy video. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, mga kababayan. At paki-comment sa inyong saloobin sa ating comment section. Hanggang sa muli, paalam.